Kaya itong si King Saul, hindi siya natakot. Hindi siya natakot kay King Agrippa. Hindi siya natakot sa bilangguan. Hindi siya natakot na itanikala siya. Hindi siya natakot na ipagsigawan sa buong mundo na siya ay bilanggo ni Kristo. Di ba? The prisoner of Christ. We need to change our word. We need to change our character. We need to change our dress code. That's why na masasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay pag-aari ni Kristo kung ang lahat ng bagay sa buhay mo ay papalitan mo. Di ba? Tama ba? Yan ang totoong bilanggo kay Kristo. Sana siguro maranasan ninyong mapunta ng kulungan. Ano, Pastor? Papakulong? Hindi. Para makita ninyo kung anong klaseng kalagayan meron yung mga bilanggo. At ikaw na sinasabi mong pag-aari ka ni Kristo. At sinasabi mong bilanggo ka kay Kristo. Bakit hanggang ngayon hindi mo ginagawa ang kalooban mo? Isang bagay na dapat natin matutunan, mga kapatid, kung si Apostol Pablo naging matapang, hindi kaya natin kayang gawin. Kung si Pedro naging matapang, hindi mo kayang gawin. Kung si Matthew naging matapang, lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon, maliban lamang kay Judas, naging matapang. Paano kaya kung ikaw? Di ba? Sino ang kinatatakutan natin? Yung mga boss natin o ang boss natin na nasa taas? Sino ang kinatatakutan mo? Di ba? Mas higit natin katakutan ang ating Panginoon. Mas higit natin bigyan ng halaga kung ano ang sinasabi ng Diyos mula sa kanyang salita. Mas higit natin bigyan ng halaga kung ano ang nais ng ating Panginoon. Mas higit natin bigyan ng halaga kung ano, kung paano natin ipagsisigawan sa mga tao na si Kristo ang tunay na nagmamayari sa aking buhay. Ako'y bilanggo sa Kanya. Hindi ako matatakot na ipangaral ang salita ng Panginoon. Hindi ako matatakot na idala sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi ako naiiyak na dalhin ang salita ng Panginoon sapagkat ako ay bilanggo ng ating Panginoon. Amen. Diba? Minsan, Bible lang, hindi mo pa madala. Tama ba? Alam niyo mga kapatid, kung yung sandamakbang na aklat, dinadala mo at kaya mong bitbitin, kahit mabigat, sana naman pati yung Biblia, isama mo na sa Biblia. Diba? Alam niyo mga kapatid, maglagay ka ng Bible sa trabaho mo, ang sasabihin sa'yo, Kristiyano ka, brad? Kristiyano ka? Tama ba? Doon lang sa way na magdadala ka ng Bible. Tama ba? Huwag mong ikatakot, huwag mong ikahiya ang salita ng ating Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ang ginamit niya para ikaw ay makakilala. Ang salita ng ating Panginoon ang ginamit niya upang mabago ang ating mga buhay. Ang salita ng ating Panginoon ang ginamit niya upang malaman natin na meron palang pag-asa sa gitna ng kawalan ng bungas. Isang bilanggo na isang araw makakalabas. Ang sabi niya, paano na ang buhay ko? Ayaw na akong tanggapin ng mga tao. Ang sabi ko sa kanya, Brad, hindi ka magtanggapin ng tao. Tatanggapin ka ng Diyos kahit na ano ka pa. Amen. Di ba? Sana mga kapatid, magbigay ilaw ka sa iba. Amen? Amen. Sana may kaya mo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay, sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, sa pamamagitan ng iyong pagkilos, sa pamamagitan ng iyong pananamit. Sana madala mo sila. Di ba? Kung di ka marunong mag-share ng Bible, ipakita mo sa pamamagitan ng pananamit mo. Kung di ka marunong magbasa ng mag-share ng Bible, ipakita mo sa pamamagitan ng pamumuhay mo. Di ba? Maraming pwedeng maging paraan kung gugustuhin mo. Kaya walang nagiging paraan para mawin sila dahil ayaw mo. Amen ba? Amen. Ang mensahe ng Panginoon, simple lang. The prisoner of Christ. The true prisoner of Christ. Lahat papalitan niya. Amen? Amen. Tayo po tayo. Start.
habang bawat sumayo ko. Tayo po ba'y tinanggo ng ating Panginoong Yesus? Kung tayo po ay bilanggo ng ating Panginoong Yesus, ginaganap po ba natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Ikaw ba'y naging matapang sa ibang bagay, subalit pagdating sa gawain ng Panginoon, tayo po ay tiklop? Naging matapang ka ba sa mga bagay sa buhay mo na kung saan wala namang kabuluhan? Tapang na minsan na hindi natin ginagamit sa tamang paparaanan. Bakit hindi mo gamitin yan sa Panginoon? Bakit hindi mo gamitin ang tapang mo, ayuan mo ang salita ng Diyos? Ipaglaban mo ang pangalan ng ating Panginoon. Kung minsan sa buhay mo, kapatid, ay naisuko mo ang bandera ng pagiging isang Kristiyano. Kung minsan sa buhay mo ay naging duwag tayo, this is about time for you to make one more decision. Lord, help me to recover sa aking kahihiyan. Panginoon, napahiya kita, pero this time, help me. Give me your grace and strength to stand for you. Meron ka bang ganyang panalangin, mga kapatid? Meron ka bang takot? Bakit hindi sa gabing ito ilapit mo dito sa altar? Hilingin mo sa Panginoon, Lord, give me the grace to stand for you, Lord. Do it tonight. Come on. Kung ikaw ay meron pang takot sa puso mo, may mga bagay ka na gusto mong gawin sa Panginoon pero hindi mo magawa because there is fear inside. Naging matapang ka sa sanglibutan. Matapang ka na makipag-away sa kapwa mo mananampalataya. Matapang kang awayin ng pastor mo. Pero hindi ka naging matapang sa gawain ng Panginoon. It's about time for you to make a decision. Be brave enough to stand for the Word of God. Why don't you kneel down and pray? Marami kang pinaglaban sa buhay mo. Pero ang tanong ko, pinaglaban mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Tinayuan mo ba ang salita ng Diyos? Hindi mo ba kinatakutan kung ano ang sasabihin ng tao? Hindi mo ba kinatakutan ng sino man na tumatakot sa atin? Na pumapatay lamang ng lupang katawan samantalang ng ating Panginoon kaya kanyang ibulit doon sa dagat ng apoy ng impyerno. Mga kapatid, meron tayong dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos. Tao lang po ang ating kinatatakutan. Meron tayong Panginoon na magbibigay sa atin ng lakas, tagumpay, at magbibigay sa atin ng protection. May commitment tonight. Lord, help me to be brave. Bigyan mo ko ng tapang. Panginoon, hindi ako makapag-witness. Nauutal ako, natatakot ako, baka kung anong sabihin nila sa akin. But this time, bakit ako mahihiya? Ikaw na nagligtas sa akin, Panginoon, ng aking kaluluwa dun sa impyerno. Simple lang ang pwede kong sabihin sa kanila. Kung iniligtas mo ko, Panginoon, pwede mo silang iligtas. Kung sila lamang ay magkakaroon ng pananampalataya at magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, why don't you pray to God tonight? And there's some more before I pray. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong salita na humamon po sa amin. Tunay, Panginoon, na dumarating minsan sa buhay ng bawat anak mo ang takot. Dumarating, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na minsan, Panginoon, ay